Mga kapatid, paglabas ninyo sa kanlungang ito at nasumpungan ninyo sa inyong mga sarili na binago na ng Diyos ang inyong mga dating makamundong pamumuhay at tinanggap na ninyo ang tunay na layunin sa inyo ng Diyos kung bakit kayo napasok sa kanlungang ito at sumibol at nagliwanag na ang binhing itinanim ng Espiritu Santo, ang salita ng Diyos sa ating mga puso't kaluluwa, hayaan nating sumikat itong liwanag na nasa ating puso't kaluluwa sa komunidad na inyong babalikan. Dahil dapat lamang na sa bawat PDL na isinuko ang kanyang sarili, ang kanyang sariling buhay sa Panginoong Jesucristo ay dapat mamuhay at magliwanag sa kanya araw-araw ang liwanag ng salita ng Diyos. Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni Mateo sa 5:16 na pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Mabubuting gawa, mga kapatid, dahil dito sa loob ng kanlungan ay pinalaya na kayo sa kasalanan ng tanggapin ninyo ang Panginoong Hesukristo, di ba? At ang magiging bunga nito sa inyo ay gumawa na ng mabuting gawa. Ano-ano ito, mga kapatid? Halimbawa, hindi mo na pinag-iisipan ng masama ang iyong kapwa, pagnanakawan, o kaya imamarites mo ang iyong kapwa para sa iyong kapakinabangan at maging mabuti ka sa paningin ng iba. Kung dati-rati ay alipin ka ng mga bisyo tulad ng alak, sigarilyo, droga na sumisira sa iyong katawan, ay nawala na sa iyo ang pagnanasa sa mga ito dahil na isapuso mo na ang iyong katawan ay siyang templo ng Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, ilan lang yan sa mga halimbawa, family. Kaya nga kung gagawa na tayo ng kabutihan sa ating kapwa, sa ating komunidad, tiyak na sasabihin ng iyong kapwa, kapamilya o mga kabarkada at kaibigan mo na, praise the Lord, ang laki ng pinagbago mo, friend. O kaya sasabihin sa iyo ng, ang pagbabagong buhay mo ay nagpapatunay na mabuti ang Diyos. O di ba, mga kapatid, family, na dahil sa liwanag na nagniningning sa iyo, pinupuri nila ang Diyos tulad ng binasa natin kanina sa Ebanghelyo ni Mateo, at yung nais ng Diyos na makita sa atin ang kaningningan ng kapangyarihan ng Diyos. Subalit, totoo din naman ang ilan sa mga iniisip ninyo na hindi ganoon kadali itong mensahe ng Panginoong Hesukristo sa atin, na isabuhay ang kanyang mga salita, ang kanyang mga utos. Dahil tiyak na paglabas ninyo sa kanlungang ito, paglabas ninyo dito sa gate ng San Jose District Jail, ay may nakaambang pagsubok. Naalala niyo pa ba yung sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad sa sulat ni Lucas na hiniling ni Satanas na susubukin nila o susubukin sila? Susubukin ang kanilang pananampalataya sa kanya. Ito yung panahon ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga alagad ay nagsasagawa ng kanilang huling hapunan. Ganon din kayo, family. Dahil tunay na sumasampalataya na kayo sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo sa gabay ng Espiritu Santo, tinitiyak ko sa inyo, hihilingin din ni Satanas sa ating Panginoong Hesukristo na subukin din kayo dito. Dito pa lang sa loob, di ba? Lalo na paglabas ninyo dito sa San Jose District Jail. Kaya nga, tulad ng tagubilin sa atin ng Panginoong Hesukristo na manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. At gawin ninyo yan simula ngayon, mga kapatid. Family, tandaan natin ito. Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni Juan sa 15:16 na ang Panginoong Hesukristo ang pumili sa inyo, sa atin para humayo tayo at mamunga. Kaya huwag sana nating sayangin pa ang pagkakataong ito na ibinigay sa atin dahil sa kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos sa atin para ito sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Alam na natin na pag wala sa atin si Kristo, ang ating Panginoon, kung hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Magugulong muli ang ating buhay at madali tayong magapi ng mga pagsubok ni Satanas. Mga kapatid, family, iisa lang ang nais ng Panginoong Hesukristo na gawin natin. Tulad ng sinabi niya sa Ebanghelyo ni Marcos sa 5:19 na umuwi ka sa pamilya mo at sabihin mo sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung papaano kaniya kinaawaan. Ngayon,
Maliwanag ba sa atin ito, family, na ikwento natin sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kamag-anak, sa ating kapwa, sa ating mga kaibigan at kabarkada, no? Katrabaho pa, no? Na kung anong ginawa sa atin ng Diyos habang kayo ay naririto sa loob ng kanlungan. Kung paano kayo binago at mamuhay ng matuwid ayon sa utos ng Panginoong Hesukristo na mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat at mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Mga kapatid, inuulit ko, pare-pareho tayong makasalanan. At dahil nakilala, sumuko at sumampalataya na tayo sa Panginoong Hesukristo at sa ating Amang nasa langit, sa patnubay ng Espiritu Santo, pinatawad na tayo. At yung kanyang tagubilin na binanggit ko na sa inyo kanina, na mahigpit natin itong panghawakan. Ito'y para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Sumaatin nawa ang pagpapala ng Diyos na lumikha. Amen. 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 God's Word at Work, Jail Ministry.